isang mapagpalang araw at magandang bahay mga ka-GP. Kumusta na po kayo? Medyo matagal tayo hindi nakapagawa ng video, no? Gawa ng meron tayong pinagkabalahan dito sa probinsya. Ito po yung ating pinagkabalahan. Bali may pinapagawa tayong isang maliit na apartment, mini apartment, trado apartment. Kaya pansamantala muna tayong tumigil sa paggawa ng mga kabinet. Kaya sa video na to, isi-share ko na lang muna sa inyo yung mga isa sa mga ginagawa namin dito, pamamaraan. Masaya ko rin ibalita sa inyo na sa ilang taon nating paggawa ng mga kabinet, no, iba't ibang klaseng kabinet, sa wakas kahit pa paano nakaipon din tayo ng ating kinikita sa paggawa ng iba't ibang klaseng kabinet at iba pang mga project, construction. Bali ito, katas na ito ng ating pinaghirapan sa Manila. Kasi ang project na to ay napakatagal ko na pinapangarap. Sa di nakakalam, dati pa kasi malit pa talaga ako, talagang mahilig na ako gumuguhit. Gumuguhit ako ng mga bahay at pagpalagay ko na iyan ay aking bahay, sarili kong bahay. Kaya tagal ko na itong inisip, tagal ko na itong ginuguhit-guhit gamit ang lapis. Hanggang sa nakabili ako ng laptop at doon ko na ginuguhit sa SketchUp. Nakailang ulit ako nito sa pagguhit hanggang sa nakita ko yung pinaka-final talaga na ito na talaga. Kasi ang lugar namin dito sa probinsya ay malakas sa bagyo. Lagi binabagyo at malalakas pa. Yung bagyong Odette halos sa out ng buong dinagat. Kaya nag-isip din ako ng design na kahit papano wala naman talaga makaligtas sa kalikasan, no? Yung hakupit ng kalikasan. Pero kahit papano naman medyo lumalaban ng konti yung ating itatayo na gusali. Kahit paano naman hindi naman basta-basta mawarak lang. Kaya naisip ko i-firewall na lang. Kaya lang pag firewall kasi medyo walang dating, no. Tsaka yung mga bintana kasi masyadong prone sa ulan. Walang siya protection sa araw. Kaya naisip ko lagi na lang ng kanupi. Kahit paano naman yung firewall na yun ay nagkakaroon ng kunting design. So bago tayo magpatuloy, balikan natin itong ating tinatayong bahay sa simula. Dadalhin ko kayo sa araw kung kailan sinisimulan namin itong bahay. Sundan nyo ang aking series na pinapamagatang ginuhit ko noon, nagkatotoo na ngayon. Ito yung location niya, no, kung saan halos walang katabing bahay. Kasi napaligiran ito ng palayan. Pero, ganoon pa man, marami pa ring bahay doon sa kabilang side ng palayan. Kaya hindi pa rin nakakatakot tirahan. At malapit ito sa school. Ito yung eskwelahan kung saan winasak ng bagyong ulit. D1, unang nating hakbang ay patapas muna tayo ng mga kuko, yung niyog. Gawin natin kuko lumber, no. Bali magpasinso tayo sa araw na to para magamit natin sa ating construction pang forma. Dito tayo sa aming bukid, no, kung saan dito kami talaga lumalaki. Dito kami naglalaro lagi dati nung aming kabataan. Pero hindi pa itong ganito yung bahay, kasi yung bahay namin dati ay tagal ng nawarak ng bagyo. Tara, pasokin muna natin yung loob ng bahay. Bali, ang nangangalaga nito yung kapatid namin. Pero sa konsumang palad, wala na rin siya. So, ito yung loob ng bahay, no. Ayan. Talagang bahay kubo talaga ang datingan. Kawayan yung sahig. May misa dito. Tapos may kusina na panggatong lang. Yan. Lupa yung bali ito yung panggatong. Tapos dito magluluto. Tapos meron ding lababo, concrete yung lababo para hindi agad mabulok. Napakasariwa dito. Ayan, may bulo pa dito. Tapos andito yung mga baso, yung tasa tawagin. Tapos andito yung mineral. Dapat sana banga to para talagang bahay kubo ang dating, kasi malamig yung banga, kasi walang rep, so kailangan malamig na tubig, banga na lang. Lalabas tayo, tingnan natin yung pinapasinso natin na na niyog.
Ito yung bukere namin kung saan tinamaan ng napakalakas na bagyong ulit. So may ilang puno ng niyog na lang natitira. Kaso lang din na rin mapakinabangan gawa ng sobrang tayog na. Wala na rin bunga eh. Tsaka ang liliit na ng dulo. Pangalawang araw, pinapapatag muna natin yung lupa, no? Pinapatanggal natin yung mga lupa na nagsagabal sa paglagay natin ng butterboard. Kasi magli-layout muna tayo. Unahin natin yung butterboard, makapag-layout tayo ng maayos. At yun ang susundan sa paghukay bukas. Pangatlong araw ngayon na nakapit na natin yung butterboard. At nagsimula na rin tayong maghukay kasi tapos na tayong mag-layout para sa kung saan nilalagay yung mga pundasyon. Ayan, at mga puting. So may mga tansi na yan. At punta tayo dito sa pinakadulot. Ipakita ko sa inyo yung kung gaano kaganda yung view dito sa bandang likod. Ayan, yung sinasabi ko kanina na itong lugar na to ay halos na paligiran ng palayan. Ayan, napakaganda ng view. Overlook dito banda kasi medyo mataas to, tapos nasa baba yung palayan. Yung property natin dito ay hanggang dyan sa mga puno ng niyog na yan. So hanggang dyan tayo. Kaya malawak-lawak tong lupay na to, yung luti na to. Babakuran natin yan pag lapit na tayo matapos sa bahay para naman sip yung likod. Babakuran natin yung buong luti. Bali yung mga niyog na yan ay sakop pa ng ating luti. Kaya pag magbakod tayo ay dyan sa labas ng niyog. May crack yan sa gilid ng niyog. Pagitan ng luti na to at saka yung palayan. Pangalawang linggo na natin ngayon kung saan yung mga potting natin at saka mga pundasyon ay natakpan na, hindi tayo nakapag-video. Ito, pinahukay ko na yung septic tank sa baba. Doon natin nilagay yung septic tank kasi para naman di na masyadong malalim yung hukayin kasi mababa na yung banda dyan eh. At pinapatag na rin natin, tinatambakan na natin yung mga mababang parte ng lupa kaya para pumatpatag na, para madali na tayo makapag-pile ng hollow block. Hi guys, morning. Dito tayo sa site ngayon kung saan titingnan natin yung ating development, yung ating projects. Kung napapansin nyo, meron ng bakal yung ating mga biga, no? Bali, dadagdagan na lang yan para sa canopy kasi yung canopy natin, dyan na rin natin isasabit sa mismong biga para mas matibay. Bali, sabay sa buhos yun. Yung pagbuhos ng canopy kasabay sa pagbuhos ng biga. So pinapakalan na natin yung mga biga at saka yung ibang biga dito sa likod na buhusan na rin. Dagdag ko lang pala, no, dito sa lugar namin sa Dinagat Island, pag mapagawa ng ganito kaliit na bahay, kailangan na rin talaga ng building permit. Kaya kung ayaw mo mabala sa simula pa lang, kuhaan mo na ng building permit para tuloy-tuloy. Bali, ang ginagawa ko nito, sa akin yung sketch up, no, ako yung nag-design ng bahay, tapos kumuha pa rin ako ng engineer pagdating dito sa Dinagat para sa formalidad kasi kailangan yung matitalye ng mga kapal ng biga, kapal ng buhos, kapal ng kondisyon, mga kolom, bakal na gagamitin at marami pang iba. Kailangan kasi yan sa pag-apply ng building permit.
Para rin sa atin yan kasi pag kumuha tayo ng building permit, doon natin malalaman kung ang ating tinatayong bahay ay pasok sa National Building Code. Malalaman din natin dyan kung ang setback natin ay di ba tatamaan ng widening ng kalsada. At marami pang iba. Siguro yung iba dyan, no, naliitan sa biga natin sa mga kolom. Ang bahay na to kasi ay wala talagang balak to gawing dalawang palapag, no. Kumbaga wala nang abang para gawing dalawang palapag. Pag ganito kaliit yung mga biga nyo at saka kolom, ay talagang depending gawing dalawang palapag. Saka yung bahay na to, ang ibabaw nito ay light materials lang yung pinakabubong niya. Wala na nga itong trusses. Bali, ipapatong na lang yung mga separlin. So, napakagaan lang yung ipapatong nito sa ibabaw. So, siguraduhin mo lang na hindi ka mag-slab sa itas. Yung bubong nito ay light materials lang talaga. Sa totoo lang, meron pa itong tie beam. Yan o, ito nakikita natin, no? Yan o, beam yan. Yan, buhos yan. Yan, so, nag-4 lang tayo dito sa ibabaw banda. So, yung baba nito, the size. Lumampas yung pile ng hollow block. Kailangan natin bawasan yung 6 feet para magpantay yung mga biga natin sa taas, yung pinaka-height niya, para pantay-pantay. Dito, inumpisa na naming buhusan yung mga bigas sa itaas. Ito naman yung time na kailangan bumalik na yung mag-ina ko sa Manila kasi pasukan na. Kailangan papasok ng estudyante. At may iwan naman ako mag-isa dito sa probinsya para ipagpatuloy yung pagpagawa ng bahay. Kailangan namin humiram ng generator sa barangay kasi dito sa lugar namin ay bawal gumamit ng kuryente kapag mag-weld, lalo na pag yung welding machine mo ay hindi pa naka-inverter. Yay! Magsimula na kaming mag-plastering. Dito ko pinaupisahan sa likod kasi dito yung medyo halos wala nang gagawin masyado. Hindi na masyadong mabala dito. Sinimulan na rin pormahan yung pinakatap para sa buhos. Bali, bubuhusan natin, susuliran natin yung pinakatap nito. Ganun din dito sa pinakaharap kasi may kanupito dito. Unti-unti nang nabuo ang dating giniguhit lang sa papel na pangarap nating bahay. Ngayon, hindi na ito papel, konkreto na ito. Bagamat wala pa plastering at napakarami pang kulang nito. Hi guys, manghuli kami ng tilapia. Dito siguradong huli gawa ng pispan eh. Ayun na. Ayun na oh. Yun. Ayun yung pinatayo kong bahay. Ayan. Ito naman yung pispan ng aking kapitbahay. Ayan may-ari oh. Yun. Palusot yun, bali man mo ha. Balik tayo sa trabaho. Dito sisimulan na namin magkabit ng bubong. Bali, unahin natin yung gutter muna. Ito nga pala yung ano natin, yung pinaka-separlin natin. Bali, hindi na tayo gumagamit ng angle bar para sa truss kasi pinapatong na lang natin diretso sa mismong konkreto. So, ito paraan mas nakakatipid tayo. Tibay naman ito, gawa na hindi naman ganun kalayo yung mga partition ng hollow block.
Ikabit na rin natin yung mga door jamb, no? Tapos mag-flooring na rin tayo. Ang kapal nga pala ng flooring namin dito ay 3 pulgadas lang, pero dapat talaga 4 siya. Pero kung magtipid ka, pwede na rin 3, basta siguraduhin lang na tampered siya, siksik yung lupa talaga. At siyempre, yung bakal. Kasi isa din yan sa dahilan, no, kung bakit magtuklapan yung ating tiles kung hindi matibay yung ating flooring at gagalaw ito. Sa araw na to ay simulan na natin ikabit yung ating mga moldura. Ang ating bahay ay plain lang. Yung mga pader, wala ang cutting design. Kaya ito yung idagdag natin, ikabit natin yung mga moldura nito para kahit papano may design man lang kunti yung ating bahay. At di magmukhang plain na pader lang. Kung may magtanong kung paano namin ito ginagawa, ginawa namin ito sa misa, no? Bali precast para tuwid na tuwid yung ating mga moldura. At naglagay kami ng bakal dito sa pader para isasabit siya, para hindi siya basta-basta malaglag. Hindi pwedeng simento lang. Bali, naglagay din kami ng puro para yun ang pandikit. Pero meron din kaming mga bakal na nilagay at sinabit namin itong precast. Dito sa vertical na precast, bali ang ginagawa natin ay naglagay lang tayo ng puro na semento, no? Tapos pinakuha na lang natin itong precast kasi hindi na ito malaglag, gawa na nakalapat na sa flooring yung pinakababa nito. Bali, para hindi siya persado, bali, at di mabasag yung ating precast, bali, pinabarinahan muna namin yan, tsaka natin pinako. Ganon din yung pader, pinarinahan din natin para hindi persado yung pagkapako. Sa horizontal na precast, ang ginagawa natin ay ganon din, pinarinahan natin yung precast kasabay ng pagbarina ng pader. Tapos, nilagyan natin ng puro yung precast, saka natin dinikit, sabay pako, sa pinarinahan natin ng butas. Nang sa ganon, kahit hindi pa natuyo yung pinaka-semento natin ay hindi na siya malalaglag, gawa ng nakasabit siya sa pako.